Ayaw mo nang pag-usapan ni Senate President Chis Escudero kung may magiging pagbabago sa liderato ng Senado kapag naupo na ang mga nanalo sa eleksyon 2025. Mahalagang papel ng Senate President dahil siya ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Ayaw muna paingayin ni Senate President Chis Escudero ang usapin tungkol sa liderato ng Senado. Kung walang ibang susuportahan ang mayorya ng mga senador, siya pa rin ang Senate President pagpasok ng 20th Congress. 13 boto o higit pa ang kailangan para maging Senate President. Isa sa mga magbabalik Senado si dating Senate President Tito Soto. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Sabi ni Soto, ipauubayan niya sa mga kapwa-senador ang desisyon. Pero handa raw siyang tanggapin anumang trabaho at responsibilidad ang ibigay sa kanya. Mahalagang maplansya ang liderato ng Senado, lalo't may dagdag na trabaho ito bilang impeachment court. Sa susunod na linggo ay padadala na ng notice ng Senado ang Kamara para ipaalam na kailangan nilang ipresenta ang impeachment charges laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni Escudero, hindi maapektuhan ang desisyon ng mga senador ng kani-kanilang partido o kahit na mga nag-endorso sa kanila. Depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati. At kahit magharap-harap ang magkakalabang paksyon, inaasahan ni Escudero na hindi magiging circus ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. It's emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Nananawagan din siya sa mga kasama na huwag magkomento kaugnay sa impeachment. Nakatakda naman magsilbi bilang prosecutor sa impeachment trial ang party list nominees na sina Atty. Chel Jokno ng Akbayan at dating Senadora Laila De Lima ng ML Party List. Mismong si House Speaker Martin Romualdez daw ang nag-alok nito sa kanila kahit di pa sila naipoproklama. Sabi ko ako'y open at ang matagal na namin hinahabol sa akbayan ay magkaroon ng accountability ang ating mga public officials. He said that they would be delighted or it would be good for the prosecution team if I join them. At first I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer because we are making plans already, etc. So I said yes. Kapwa-abogado na may mahabang karanasan, sina Jokno at De Lima. Noong 2001 sa impeachment trial ni Nooy Pangulong Joseph Estrada, naging bahagi si Jokno bilang private prosecutor. Ayon kay Romualdez, makadaragdag sila ng kredibilidad, balanse at lalim sa prosesong ito na mandato ng konstitusyon. Hindi raw ito pag-target sa sinuman, kundi pagtupad sa kanilang tungkuling nakasaad sa saligang batas ng may integridad. Si De Lima ang isa sa pinakamatinding kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ilalim ng kanyang administrasyon, ipinaaresto ang Nooy Senador sa akusasyong may kinalaman sa droga. Halos 7 taong nakulong si De Lima hanggang sa ibinasura ng mga korte ang lahat ng kaso laban sa kanya. Pero paglilinaw ni De Lima, hindi paganti sa mga Duterte ang pagpayag niyang maging taga-usig sa anak ni Duterte na si Vice President Sara. Some people would again be saying na maybe she's doing this out of vendetta, out of vindictiveness. No, hindi po. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Ayon kina party list nominee Laila De Lima at Chel Jokno, hindi pa napag-uusapan kung anong articles of impeachment ang gusto nilang hawakan o itatalaga sa kanila. Pero siguradong paghahandaan daw nilang mabuti ang impeachment trial. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat
sa ating bansa.